i-share mo doon sa ating pinag-aralan ngayong gabi bilang sa yung tunay na kaibigan na nakita mo saan ka magiging masaya sa kaibigan o sa piling ng ating Panginoon. At ikaw may share ko. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Yun, amen. Sabi nga, kung may kaibigan ka at mahal mo siya, dalhin mo siya sa Panginoon. Pakainin mo siya ng Word of God bilang isang kaibigan. Dahil ito ginagawa ko sa aking mga mahal kong kaibigan, binibigyan ko siya ng Word of God. Dahil sabi nga, nang nakarinig ako ng isang preacher, ng isang pastor, isang bishop, sabi niya, ang pagkain ng Word of God, ang salita ng Panginoon, ay nakakapusog sa atin, sa ating Holy Spirit. Amen. Nadadala tayo dahil nagkakaroon tayo ng kababaan loob na ipapaliwanag natin sa lahat. Na, ibig sabihin, nawawala yung God na sa dibdib pagka tayo napapasa ng Word of God. Kung sa puso natin yung mga binabasa natin na Word of God, dahil ito lahat na nakasulat dito ay nangyayari sa itong buhay. Oh, amen. At sabi nga, sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong, ibig sabihin, sa oras ng kagipitan din, ang mga salita ni Lord, ang Word of God, ang makapagpagaling din sa atin sa oras ng kagipitan. Dahil tayo, sabi nga natin, tayo nananalangin, nagpe-pray para ibigay sa atin ni Lord ang ating mga dalangin. Kaya ang ating mga papayo sa aking kaibigan, kung nagigipit ka bilang kapatid mo at tumutulong sa iyo, lumapit kay Lord, mag-pray ka, hingin mo, dalangin mo kung anong gusto mo, kung saan mangyayari. Hindi mo mabilis yung kanyang blessing na bibigay sa iyo, pero alam ko, darating yan sa buhay mo. O dumating na, baka hindi mo napansin. O abala ka lang sa ibang bagay, kaya hindi mo napansin. Pero alam ko, pagka ikaw ay puno ng Spirit at bumamahal sa puso mo, maraming blessing ang dating sa buhay mo. Amen. Dito sunod na verse, yung may pagkakaibigan madali lumamig, ngunit may kaibigan higit pa sa kapatid. Ang ganda ng pinapahayag dito ng salita ng Panginoon. May pagkakaibigan madali lumamig, ngunit may kaibigan higit pa sa kapatid. Ibig nga sabihin, yung pagkakaibigan madali lumamig, kung ang kaibigan mo kaharap mo ay hindi totoo sa iyo, lalo na kung may sinasamahan ka lang, kung may pangailangan sa iyo, o nandyan lang siya kung may kailangan sa iyo. Ibig sabihin, darating lang siya, bigla, may kailangan na sa iyo. Pero bilang mga Kristiyano, sabi nga kaya tayo nangangaral o nag-aaral ng salita ng Diyos para lumawak at magkaroon tayo ng maraming kaibigan. Sa una talaga tayo husga, no? Ba't nagbagong tao yun? Pero may mga kaibigan tayong sasabihin sa atin ay ganito. Minsan may pinuntahan akong bahay, kaibigan ko. Nag-deliver ako si Charon. Sabi ko, pare, bit wala kang sojo. Wala talaga pare. Alam kong darating ka dahil hindi na nga ako nagtinig sa'yo eh. At alam ko, nagbabago ka na. Diretso mo yan pare. Sabi ko, ang ganda naman, no? Ang ganda ng salita niya sa akin. Sabi, kaya hindi kita kinokontak kasi alam ko nagbabago ka. Sabi ko, hindi pa naman ako totally nagbago. Nakikita po din ako inom. Pero, nandun ako sa way na yun ng pagbabago. Maganda pagka nandito ka sa salita ni Lord. Una, minsan, napapanaginipan mo na siya. May bumubulong sa'yo. Sabihin sa'yo, gawin mo to. Magbasa ka ng Bible. Makinig ka ng preaching, manood ka ng lagi mo pakinggan yung mga praise and worship ni God para pumapasok yan sa puso mo, kumakain ng iyong Holy Spirit. Ngunit may kaibigan higit pa sa kapatid. Ayun. Yun tayo. Higit pa sa kapatid natin ito rin kasi dati-dati tayo nagtitipon, nagiinumin. Pero ngayon, magkakasama tayo sa pagbasa ng Word of God at pamamahagi natin sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak. Napakasayang, ibig sabihin, nakakayak ba ito? Napakasayang ginagawa natin ito na nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang ibahagi ang Word of God. Tulad ko, yung anak ni Mrs. Lagi ko din pinapasahan. Ang ginawa ng bata, bubili siya ng Bible na para tungkol sa God, binabasa niya. Sabi ko, may nadadala pala ako. Tsaka ito, si Pare ko, humanga ako sa kanya. Matapos ko mag-testimony dun sa sabi niya, pare, congrats. Pinanyan niya ako, congrats pare. Kasi yung mga bagay na yan, nagagawa mo. Di ba pare kayo?
Gusto ko din gawin niya, sabi niya. Sabi ko sa kanya, balang araw pare kaya mo yan, magtiwala ka lang kay Yan, totoo pa ako lang, sinabi Amen. niya sa akin yan. Narinig ko din yan. Kaya Nag-share sa sabi akin. ko, masaya na ako kasi mga kaibigan ko na kanya yung gusto ko yung unti-unti na Amen, kaysa amen. sa bumalik sa mga nadaan. Oh. Hindi ka charge. Tapos mo na Oo. Ha? Buti nga po gano'n. Please mo. May nagbabago. Nababago naman tayo. Meron Tapos dito sa verse Okay na, okay na, okay na na. Hebrew 10, Hebrew 10, chapter 24-25. Kapin din natin gisingin ang damdamin ng